Mga kababayan, kamusta po? Ang inyong lingkod po ay nagbabalik po muli at samahan niyo po dito po sa Tambayang Makabayan at tayo po yung magkomentuhan at sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo, komentuhan po natin ito pong pagdakip ng NBI sa dating broadcaster na si Jay Sonsa. Mga kababayan, ito po, komentuhan na po natin at panoorin po natin tong balita at komentuhan po natin. May media. Sabi mo yan. Pamilya, no? Ba't may media pa po? Ay, hindi ko nakamawak yung media. Okay. Saan ba yung galing? Diyan, eh. Okay. So, Ano? Sasasam po namin yan. Okay. Tumatulaan kami. Sige po. okay. Oh, Mr. Rayalin. Hi, sir. Hindi po. John Vincenta po sa GMA7 po. Yeah, I know. I know this is all set up, so don't worry. Did you expect this sir to happen? No, I was ready to post my bail kanina. Opo. Kaya lang, wala pang warrant kanina eh. Okay. That's why I'm surprised they have a warrant tonight. Uh-huh. The judge was not supposed to be in the office kanina. Okay po. And it was supposed to be a bailable, hindi siya nakalagay dito, non-bailable. We know the process naman eh. Oo. Ano masasabi niyo dun, sir? No, we will go through the process, no problem. Ingat sir, ingat sir. Ingat sir. Yan po mga kababayan. Napaka-imposible po na maging non-bailable po yun. May bail po yun. Dahil ano naman po yung sinampa nilang sinasabing reklamo? Cyber libel. May bail po yun. May piyansa po yun. Hindi naman po kriminal yun. Hindi po ba? At doon ka magtataka, mga kababayan, gabi po inaresto. Unbelievable kasi wala nga po kasing korte. Sarado. Hindi po ba? Pero alam naman po natin, yan po'y makakalabas. Makakalabas po yan. Kaya nga lang po, ang point mo rito, yung panggigipit. Grabe. Lahat po halos, puro po ang kumukundina at bumabati ko sa gobyerno. Yan po ang napagkikita natin na ginigipit nila. Di umano. Pero nakakita ka ba ng walang lubay, mga kababayan, na puro black propaganda di umano, lalong-lalo sa social media at malalaking mainstream media di umano? Nakita nyo po bang may inaresto na riyan ng NBI pagdating po sa mga paninira pambababoy sa pamilya Duterte? Wala. Hindi po ba? Nakapagtataka. Pero wag na po tayong magtaka. Dahil po ang nangyayari po sa ating bansa talagang yan po ay mismo na ang kapatid na ang nagsasabi na yung kanyang kapatid ay talagang malaki ang problema dahil nga gumagamit ng pulburon di umano. Pero sino po ba nagpakalat? Sino po ba ang nag-umpisa? Kaya po kumalat yung sinasabing issue na may sakit, ang tinatawag na bangag ng kanyang ate. Hindi naman po si Jay Sonsa nagpakalat niyan halos eh. Nakaraang taon pa po yan. Nung nakaraang taon pa po yan, mismo yung kapatid niya ang nagsabi, ilang beses pong na-ospital yan. Pinagdarasal nga nila yan eh, na sana kung ano man ang sakit niya ay gumaling. Hindi po ba? At diyan ka magtataka mga kababayan, yung mismong kapatid na nagsabi na labas-pasok yung kanyang kapatid sa ospital, pero hindi po inaaresto ng NBI. Hindi po sinasampahan ng kaso diyan po sa DOJ. Bakit kaya, mga kababayan? Martial law na ba ang ating bansa? Kinikitil na po ba ang ating kalayaan? Ang freedom of expression? Di po ba? Yung freedom of speech? Sa bagay, nangyayari naman po yan kahit po nung panahon ng tatay niya. Hindi kaya. Ito po mga kababayan, ibalik tanaw po natin kung saan po nag-umpisa at sino po ba ang nagsabi at nagpatotoo ng ang kanyang kapatid ay na-ospital.
Ito po mga kababayan, pakinggan po natin si Senadora Amy Marcos. Kayo naman, kinukulit ninyo ako mag-medical bulletin. Malay ko ba? Hindi nga ako doktor, di nga kami nagkikita. Di ba sinabi ko na nga na outside na, alam mo na, Colombo, Kwarto, Palacio, whatsoever. Hindi na kami nagkita. Ang tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Di ba, November pa, sinabi ko doon sa harap ng ating mga kapatid na iglesia na may problema. 2 buwan, sinugod na sa ospital ilang beses, namayat na. Ang akin na lang, ano man yung sakit niya, pwede ba gumaling na muna, magpagaling na. Yan na muna ang ating priority sa lahat. Alam naman Tayo po. ninyo, lagi naman akong totoo sa publiko. Di ba? Hindi naman ako nambobola, hindi naman ako nagdadagdag. Ang akin lamang, yung katotohanan. Nakita niyo po, sinasabi ni Senadora Amy Marcos, siya po ay nasa katotohanan at hindi po siya nanlilin lang daw po sa taong bayan. Ang kanyang kapatid, mula po nung siya po ay tumayo, nung panahon po ng Iglesia ni Cristo, hindi po ba yung peaceful rally, mga kababayan, yung prayer rally o tinatawag naging peaceful rally, di ba? Lahat po sinabi niya ron. Pati po yung na-ospital ng kanyang kapatid, may sakit kaya nga nangayayat. At sinabi rin niya ron na yung kapatid niya, bata pa lang, kabataan pa lang, gumagamit na ng pulburon. Hindi po ba? Pero, mga kababayan, ang kinikitil ngayon na nagpapakalat daw po ng fake news, lalong-lalo po sa kondisyon at sakit ng presidente na ayaw maglabas ng medical bulletin, ayaw maglabas ng medical result, galing po sa doktor, galing sa ospital, galing sa St. Luke's, ayaw na ayaw ilabas. At yan po ay usapin na sa Korte Suprema. Pinasasagot na sila. Pati nga yung hair follicle pulburon test, di po ba pinasasagot na sila? At dito, sa nangyayari pong itong mga are-arestuhan, marami na po, ilan na po inaaresto. Ngayon, itong huli na ito, si Jason Sa. Nung nakaraan, yung vlogger, hindi po ba yung isang vlogger, inaresto rin po, cyber libel. Ang issue rin po, ganyan. Nagpapakalat daw po ng fake news dahil dun sa maling impormasyon daw sa karamdaman at sakit na tinatawag po ng bangag ng kanyang ate. Samantalang mismo yung ate nagsasabi, matagal na, last year pa, sinusugod na sa ospital. Hindi nga lang niya makonfirm yung tunay na sakit. Pero nangayayat. Pero hindi po nila pinauhulit, pinaaresto. Kasi kung si Jason Sa ay fake news at yung mga vlogger na kinasuhan ng cyber libel ay fake news, dito lang halos nagmula yun sa sinasabi ni Senadora Amy Marcos. Sa kanya lang nagsimula yung mga usapin na may sakit si Bongit na tinatawag ng bangag ng kanyang ate. Hindi po ba? Di sana kinasuhan mo rin at pinusasan mo rin si Amy Marcos. Dahil sila Jason Sa, sila Eric, at ang maraming Pilipino na nakapansin bakit nangangayayat ang Pangulo dahil nga may sakit daw ayon kay Senadora Amy Marcos na ospital pa. Hindi po ba dapat ang tumbukin yung mismo nagsabi, kapatid na mismo ang nagsabi na na-ospital? Pero hindi po nila gagawin yun. Hindi po ba? Dahil kailangan po nilang kitilin, takutin. Isa po kasi itong pananakot. Pananakot po sa mga tao katulad ni Jason Sa at sa mga marami pa na mga nakikriticize sa gobyerno ngayon, lalong-lalo po sa talamak na korupsyong ginawa nila di umano. Kinikitil po nilang malayang pagpapahayag, ang damdamin ng ekspresyon. Ayaw nilang pagsalitain, lalo na paglaban sa kanila.
mga kababayan. Binubusalan na po ang bibig ng mga tao. Ang gusto po, mga kababayan, magwalang kibuka na lang. Hayaan na lang natin sila sa ginagawa nila. Kung ang gobyerno ay puro nakawan na nangyayari sa gobyerno, hayaan na lang natin. Kasi pag nagsalita ka, baka matulad ka kay Jay Sonsa. Kay Jay Sonsa, matulad ka. Kasuhan ka rin. Posasan ka. At marami pang iba. Hindi po ba? Isang damukal na. Ginagawa nila yan. Kulang na lang magdeklara ng martial law ngayon. Yun na lang ang kulang. Ideklara ang martial law di umano dito sa ginagawa nila sa pagkitil. At yung ginagawa nila pagkitil, masyadong bias. Kung naghahanap ka ng sinasabing fake news, dapat hindi ka bias bilang gobyerno. Titingnan mo rin yung kabilang side. Hindi lang yung puro side na kumokontra sa'yo. Tingnan mo rin yung side yung sinasabing side na lumalaban ka mo sa'yo. Tingnan mo rin kung sila, grabe rin ang batikos at paggamit sa pangalan nila para ito siraan ng siraan. Hindi po ba? Nakapagtataka. Nakapokus lang sila dito sa mga Duterte. Tapos pagka sinabi mo ang katotohanan, masama ka na, fake news ka na. Wala ka naman nilalabas na medical report para sabihin mong fake news si Jay Sonsa at fake news din si Amy Marcos. Fake news din si Amy Marcos. Pag lumalabas na fake news si Jay Sonsa, kaya kinasuhan ng libel, lalabas fake news din si Amy Marcos na dapat kasuhan din ng libel. Hindi po ba? Kaya po, nakakalungkot mga kababayan. Iba po pala. Pagka po pala ang bansa ay nagkaroon ng presidente na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Wala pong pakialam. Puro pang sarili lamang interes. Kahit ang bansa ay dapat tutukan sa kahirapan at laganap na korupsyon. Nahandyan pa ang kriminalidad, pulburon, mga smuggler, mga nagaharing mga elitista, mga makakaliwa, at mga bayarang malalaking mainstream media di umano. Hindi po ba? Yan po mga kababayan ang nakakalungkot para kay Jay Sonsa. Pero umaasa naman po tayo, makakalabas po si Jay Sonsa. Hindi naman po krimen ang ginawa niya, mga kababayan. May piyansa po yan. Kaya nga lang po, para po pag-usapan, siyempre po, puputok po yan sa mainstream media. At isa rin po kasi yan, komento ko po, panakot para busalan ang taong bayan. Busalan. Hindi na magsalita at matakot. Hindi po ba? Pananakot. Komento ko po, mga kababayan. At yan naman po, mga kababayan, ay may hangganan naman po yan. Lahat naman po ay may hangganan. Kung yung tatay niya, nagkaroon din po ng hangganan, natapos din po ang tatay niya. Sa tingin nyo, kung yung tatay niya ay natapos, itong anak hindi matatapos ang ginagawa niya. Ang lahat po ay may katapusan at may parusa. Lalo-lalo po sa itaas. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating tambayan mga kabayan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At ingat-ingat po kayong lahat. Ingat-ingat po. At maraming salamat din po sa mga nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Felipe Shapno ng Texas, USA. Thank you po. Mabuhay po kayo. Tatay Nick ng Canada. Mila Yi, Eric Hershaw ng Canada. Si Baby Roman Ate Isa ng Cagayan. Si Annie Jo. Si Gay at Shena.
si Balance Vision TV, Jesus Valdifena, Rolando Guerrero, si Rolando Timbol ng Alberta, Canada, si Ma'am LB and Sir Manny ng North Miami, Florida, si Sir Aldo and Andrea ng Orlando, Florida, USA, at si Ma'am Lucy at Sir Adrian ng Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa, at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa atin lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at dasal-dasal. Muli po, paalam, bye-bye.